Nestor, magandang umaga po. Magandang umaga rin sa iyo, Ma'am Ven. Okay. Tuloy-tuloy na tayo kasi ang dahil nating itatanong ha. At Sige. maraming nagtatanong din kung bakit nangyayari ito. No? Unang-una, katulad ng binanggit natin, yung tungkol dyan sa... actually, hindi naman tayo completely magpo-focus dyan sa Socorro Bayanihan Services Inc. na yan o yung SBSI. Pero dahil nga merong mga ganitong pangyayari na nakita tayo, gusto lang nating malaman ngayon kung bakit at paano nabubuo yung mga ganitong organisasyon, kung saan yung mga miyembro parang kumbaga blindly devoted doon sa kanilang allegiance sa isang tao at saka doon sa grupo mismo. So ang unang-unang tanong ko, Doc Nestor, ano ba ang definition natin yan, yung kulto at saka itong sinasabi natin na religious movement? Kasi yung mga iba sinasabi nila hindi naman kulto yan. Ito ay isang new religious movement. So anong difference at ano ang definition ng bawat isa? Pag sinasabi kasing new religious movement, mas generic na termino yan. Ang kulto ay isang klase lang ng new religious movement. Kasi may mga new religious movements na hindi naman panatiko ang debosyon sa isang leader. Parang humihiwalay lamang sila do sa dominanteng simbahan at nagtatayo ng sarili. Kaya yung mga iba na mga sociologists, hindi naman nila sinasabi na hindi ito kulto, pero sinasabi nila mag-ingat-ingat tayo sa terminong gamit kasi parang agad hinuhusgahan na natin. Hindi pa natin lubusang naiimbestigahan kung kulto nga ito o hindi. Okay. Doc Nestor, sinabi mo kasi na yung new religious movement, yung mga miyembro niya, hindi panatiko. So, paano natin masasabi na talagang ito ay isang kulto dahil mga panatiko na yung mga miyembro nila? Pag sinasabi namang kulto, unang-unang criterion, sama-sama silang naninirahan sa isang komunidad. Hindi sila yung kalat-kalat. Okay, so nasa isang komunidad sila. Pangalawa, meron silang leader na binibilang nila o tinatawag nilang isang propeta. O deity, Diyos. O kaya siya yung tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao sa lupa. Pero iba, Doc, sinasabi na sila na talagang incarnated, di ba? Yes, yung incarnation ng deity na to, di ba? So, lalo na yun. Lalo na siguro yun na talagang tugmang-tugma doon sa criterion. Yung pangatlo, meron silang mga practices na kaibang-kaiba sa mga dominanteng relihiyon. Ngayon sa Pilipinas, so Kristyanismo yan, pero pwede ring Islam, pwede ring mga evangelical groups. Ibang-iba ang practice nito kung kaya't yung mga dominanteng grupo medyo na-offend sa mga practices nito. Pwede ba tayo magbigay ng sample, for example, ng mga halimbawa, practice? Dito sa kaso ng natagpuan nga sa Surigao del Norte, para sabihin na siya ang reincarnation ng Diyos o ng Santo Niño, syempre ma-offend ang simbahang Katoliko. Dahil hindi ganun ang kanilang paniniwala. Ang tingin ng simbahan ay si Panginoong Hesukristo ang pinakahuling anak ng Diyos na bumaba dito sa lupa. So, para sa kanila ay parang blasphemy na yan. So, kaya babansagan talaga sila na isang kulto. Ang pangalawa, yung meron silang initiation na para maging miyembro ay ito, ibang grupo naman ito. Yung kung matatandaan, lalo na siguro yung mga tagapakinig na medyo mas matanda. Ay, parang alam ko na yan, yung mga naging noon. Yung dating tinatawag na samahang tad-tad. Para maging miyembro, ay hihiwain nila ang kanilang braso. At kung hindi masugatan, pwedeng matanggap. Pwede matanggap. Tapos, Doc Nestor, hindi lang naman yan dito sa Pilipinas. Like for example, yung binabanggit mo nga, di ba, sa ibang bansa, yung Jones... yung People's Temple. Ayun, People's Temple, yung Jones parang... ano ba yan? Massacre? Ano ba tinatawag nila dyan? Sama-samang mass suicide. Mass suicide, actually, dun sa mga, may mga edad din, di ba? Alam nila din yan, yung kwento na yan, yung kay Jim Jones, di ba? Na pinainom niya ng cyanide yung mga, bakit nga ba niya pinainom? At talagang sumunod naman yung mga miyembro dahil merong isang sinasabi si Jim Jones na pag
uminom sila at namatay sila, meron silang pupunta sila sa langit. Yan. Kasi ang paniniwala syempre ng siguro maraming relihiyon, hindi lang mga kulto, pansamantala lang naman ang buhay natin sa lupa at talagang pupuntahan natin ay ang kabilang buhay. Kung mabait kang tao, syempre sa langit 'yon, ano? So, kung kayo ay talagang naniniwala sa akin, sabi ni Reverend Jim Jones, sama-sama tayong pumunta sa langit. At pero sa kasong 'yun, ang hindi maganda, pinilit pati ang mga bata. Yun nga. Pinainom ng Kool-Aid na merong cyanide. Na may cyanide, so, no? hindi mo masasabing yung parang kusang loob do sa mga bata, parang niloko, Pero yung mga miyembro ng mga matatanda, mga magulang, sila pang nagpainom sa mga mga bata. anak. Yun yung medyo malungkot doon. Yun nga ang gusto ko malaman, Doc Nestor. Bakit may ganoon kapanatiko na miyembro, kahit sabihin natin yung religious movement yan o kulto, no? Bakit may ganoon, pati buhay mo ay ibibigay mo? Yung mga bagong sapi lamang, syempre hindi pa ganong kapanatiko, no? At ang kadahilanan ng attraction nila na sumali sa mga ganito, may sarili silang problema sa kani-kanilang buhay. Tapos noong na-recruit sila dito sa bagong kilusan na ito, nakita nila nung napakalakas na brotherhood. At nagtutulungan talaga. So masasabi kong nakakapag-deliver naman kung nangangailangan sila ng tulong, kailangan may tumulong sa kanilang gawaing pang-ekonomiya, talagang natutulungan sila ng mga miyembro. So unti-unti kang nahuhumaling hanggang papalaki na ng papalaki yung pagkamiyembro mo na hindi mo na namamalaya na sunod-sunuran ka na. So kasi pag may psychological na aspeto, pag nakikita mo yung puro positibo at merong criticism mula sa labas, binabansagan mo na, ay hindi yan totoo yung mga kritisismo nyo kasi ako naman nakinabang. Akong nagpapatunay na maganda ang layunin ng aming samahan. Pero kasi Doc Nestor, okay yan, kasi nga, tawag dito, dahil nakikita nila na may naitutulong. Pero paano yung mga iba na nababalitaan natin na alam na nila na meron talagang problema within doon sa organization, pero pinagtatanggol pa rin nila. At hindi sila, yun na nga, medyo blinded nga doon sa kanilang pagsunod doon sa grupo. Maraming kadahilanan. Isa na yung kasama nila doon sa samahang yun ay ito yung talagang maaasahan nilang mga kaibigan nila, mga kamag-anak nila. At kung titiwalag sila, paano na ang buhay ko? Wala na akong talagang malapit na mga kaibigan. Baka mas malaki pa ang magiging problema ko kung hihiwalay ako. Pangalawa, para naman doon sa iba, talagang merong aspeto ng fear. Merong pangamba na baka ako gantihan. Kasi merong mga ganong pagkakataon na merong humiwalay, tapos sila ay hinabol o kaya kinutya, in-isolate. Ayaw nilang mangyari yon sa kanilang sarili. Pangatlo, kung yung mismong mga tao na pinagkakatiwalaan mo, halimbawa may mga miyembro na magulang mo rin, kapatid mo rin, bakit sila naniniwala? Baka ako yung may problema, hindi sila. So parang sinisisi pa nila ang sarili nila. Siguro, hindi ko nagagawa yung dapat asahan na gawain ko. So, ganun ang nagaganap. Okay. So, bago natin puntahan yung iba pa, ang isa din na medyo, yung nagiging master naman. Ano naman ang, yung bang mga nagtatayo ng mga ganyan, mga religious movement na yan, ng mga mga kulto, sabihin na natin, Kasi ako nga, bago ito yung kanina, meron din kasi sa Japan, na tinatawag na Happy Science, na sa kanila, ito ay new religious movement. Pero dun sa Japan, para sa kanila, ito isang cult, isang kulto. Pero kasi meron sila dito sa Pilipinas, at naimbitahan tayo, may nakausap tayo ng mga tao, maganda naman yung mga sinasabi nila, Pero, in the end, parang mismong yung anak nung kanilang master ay nag-defect. At sinabi na,
pinagkakakitaan daw, no, itong grupo na ito. So, doon ba sa mga ganito, yung mga master na ito ng isang grupo, para bumuo siya, no, ng ganitong organisasyon at magdikta sa mga miyembro na mga dapat nilang gawin, may pinaghuhugutan ba ito? Kasi sabi nila baka yung kay Jim Jones, nabasa natin na parang deeply rooted ito dun sa kanyang childhood. Nakita na nung bata pa lang siya, meron na siyang ganon talaga na karakter. So lahat ba pwede nating ikabit dito sa mga ganito na mga experiences ng isang tao? Ang isang sinasabing katangian ng mga kulto in particular, yung leader ay napaka-karismatiko. So siya ay tinitingala dahil magandang ehemplo siya, marami, isang teacher naman, so igagalang mo, o isang dating mayor, o sa kaso ni Senyor Aguila, siya ay nagpe-perform culturally. So siya ay nagko-compose ng mga kanta, ng mga sayaw. So itong mga taong to, pagdududahan mo ba, meron namang magandang kinalalagyan. Pangalawa, maganda yung kanilang pamamaraan ng pagsasalita, merong convincing power. Meron lamang konting kaibahan kay Senyor Aguila dahil pinasa sa kanya. Hindi naman siya ang founder. Pero para sa mga miyembro ng ganong grupo, nakikita nila na ganon din ang kanyang katangian. Kahit ng tagalabas, sabihin, hindi naman karismatiko para sa akin, pero para sa mga miyembro, isang tao na dapat na sinusunod ang ganitong tao. Ngayon, kung ano yung kanilang pinanggalingan, syempre ayon sa mga psychologists, meron talagang batayan sa nakaraan. Kasi hindi naman po pwede yan overnight may i-invento mo lang. O kaya magtayo kaya ako ng kulto. Meron ng pinanggagalingan mula pa nung childhood. Ngayon kung ano ito, iba-iba na sa iba't ibang sitwasyon. Merong iba na talaga merong aspirations of grandeur na gusto kong maging sikat. Kasi nung bata ako, hindi ako kinikilala. Pero papatunayan kung mali sila. Merong mga ganyang kaso. So ito talagang masasabi natin na may kinalaman dun sa kanyang mga karanasan. Totoo yun. Nakaraan. Tama yun. Okay. Kaya dapat yun, iniimbestigahan yung mga bagay na yun para masolusyonan. Kasi ayaw nating mangyari tulad nga nung kaso ng mass suicide. Sana mapigilan na hindi mangyari ang mga ganon. Kaya hinahanap natin ang papaano ba ang mga compromise sa mga ganitong samahan para magkasundo sa pamahalaan at hindi humahantong sa violenteng pamamaraan ng resolusyon ng problema. Kasi parang mahirap, Doc Nestor, lalo na dito sa atin. Halimbawa, katulad niyan, mayroong nalaman ang pamahalaan natin. Parang hindi rin naman natin agad ito maparusahan dahil doon sa kanilang kulto or doon sa kanilang movement, 'di ba? Kasi wala naman tayong ganon. In fact, yung kay Socorro ay iniimbestigahan dahil doon sa abuse. Tama yun. 'Di ba? Yung abuse doon sa miyembro. Pakikwento nga 'yon, Doc Nestor. Tama 'yon. So kasi medyo nalilito ang iba dahil nga nagkabansagan na ng kulto, akala 'yun yung iniimbestigahan ng Senado. Kulto ba ito o hindi? Incidental na lang yon. Ang pangunahing iniimbestigahan ay kung merong pagsasamantala sa mga bata. So, yun ang pangunahing iniimbestigahan. At sa tingin ko, tama yon. Dahil labag sa ating batas yon. Kaya dapat ipaghiwalay natin dahil hindi dapat pinanghihimasukan ng Estado ang mga usaping relihiyoso. So, kung sabihin ng mga miyembro nila na si Senyor Aguila ay reincarnation ng Diyos, wala tayong pakialam doon. Sarili ninyong paniniwala. Pero yung bagay na lumalabag na sa batas, yun ang ating binabantayan at dapat winawasto. So kung may parusa man, parusa dun sa aspetong yon at hindi bilang isang kulto. Bukod doon sa Doc Nestor, sa tingin mo, bukod doon sa pagiging charismatic ng isang leader, may iba pa bang paraan sila na parang ine-entice o hinahalina yung enticement para magmiyembro
Siyempre, sinasabi na yung leader na yun ay may mga nagawang himala. Merong mga nagkasakit at napapagaling. Dati nagdududa sila pero ngayong naniniwala na sila na wala ang kanilang mga problema sa buhay. Yun napakalakas na convincing power. At minsan, hindi mismong ikaw ang dumanas, kundi yung malapit mong kamag-anak, malapit na kaibigan. Sino ba naman magdududa na ang pinsan mo na ang nagsabing, ako nga napagaling sa aking cancer, ganyan, ano? So, maniniwala at maniniwala ka na rin. Pero andun din nga yung power nung sabi-sabi. Ano? At hindi natin napapatunayan. Kasi pag kinwestiyon mo at miyembro ka na, sasabihin, ay, ba't nagdududa ka ba? Ano? So, tatahimik ka na lang at hanggat nare-reinforce yun ng mga iba pang kwento na positibo. So, may mga paglilihim ang grupong ito na pangunahing yung mga magagandang balita lamang ang kanilang naririnig. Kasi alam natin do sa kabayanan ng Socorro, may mga puna-puna. Pero ayaw nilang pakinggan yung mga bagay na yun. Ayun nga yung hindi natin maintindihan, ano? Kahit may mga puna-puna. Talagang, kasi ang susunod ko sanang isasabihin bago tayo pumasok, no? Kahit sa anong organisasyon, kahit hindi religious organization yan o kahit anong organisasyon, dapat open din yung ating, o bukas yung ating pag-iisip, no? Na mag-imbestiga or magtanong-tanong o ikaw mismo ang makadiscover, no? Pero bakit wala tayong ganon? Doon sa kaso ng ayaw man natin yun na mismo paksa, no? Yung SBSI, sa kanilang kaso, napakalaki ng naging kontribusyon din kasi ng SBSI sa mga miyembro. Tandaan natin na nagkaroon ng lindol sa Socorro, sa Surigao. Sa Surigao, okay? oo. So, nawalan sila ng mga bahay. At ang samahang ito, na ang pangalan ay may kinalaman sa bayanihan, nakapagbigay ng housing na hindi na ibibigay ng lokal na pamahalaan. So, para sa kanila, napakalaking utang na loob. So, siguro dito na pumapasok din ang aspeto ng kulturang Pilipino. Tayo kasi merong utang na loob sa mga nakakatulong sa atin. Kaya't kahit meron tayong ilang nasisilip na mga kamalian, mas malakas yung hindi, itabi natin yung baliwala yun. Pero ito, Doc Nestor, kasi yung kulturang Pilipino, no? Katulad ng sabi ko na naimbitahan ako dito sa Happy Science ng isang beses. At nakabasa ako ng mga libro kasi binigyan nila ako ng libro So, doon sa mga libro nila, ang ginagawa ng kanilang leader, wala naman siyang tulong, wala naman siyang pero ang pinaghuhugutan lang nung mga nung mga miyembro ay yung kanya parang pagpapalit-palit ng personalidad. Like halimbawa, may spirit na pumasok sa kanya, ganyan, na sinabi na ganito ang gagawin, ganyan, or may mga inaano siya na itong pati nga si President Trump, parang sinabihan niya na merong sword na ganun-ganon. So parang pag ikaw ba, parang gano'n, gano'n yung leader mo, nagpapalit-palit lang ng personalidad, pero wala ka namang nakukuha sa kanya. Pero, nabubuhay yung kanilang, mismong yung anak, na nag-defect, dun sa nabasa ko, na nagsasinasabi na nabubuhay talaga yung mismong leader at saka yung kanilang grupo sa mga donation. Kasi sa kanila parang isang happy science, so pati pagbibigay para sa kanila ay masaya. So, ano naman yung nun? Paano naman yun? Ano yung pinaguhugutan? Siguro ang pinaka-bottom line ay yung merong sense of fulfillment. Kasi sa kaso ng Japan, talagang malakas ang alienation sa mga tao. Parang kanya-kanya sa buhay, walang pakialaman, lalong-lalo na sa syudad. Pero nakikita nila sa samahang ito, yun na nga lang, pangalan na lang, happy. Oo. So, isang bagay na natutuwa sila. So, hindi man material na tulong, hindi man pabahay,
meron silang nakukuhang satisfaction. So, yun ang pinaka-importante. So, maaring may pagkakaiba-ibang kaso sa iba't ibang kultura o bansa, pero ang bottom line, yung hinahanap-hanap mo, natagpuan mo dito sa samahang ito. Oo. Pero in fairness doon sa Happy Science, lahat ng nabasa kong libro, talagang spiritual yung dating. Walang mga maganda talaga yung pagkakaano ng libro nung kanilang leader. Para sa akin malaking tulong spiritually tama. Yung mga libro na yon kasi ako nga medyo nadadala ako pero yun na nga dahil may mga nababasa din tayo ng mga articles maski sa internet, 'di ba? O sa mga parang ito ba yung binabasa ko na ito na libro kasi kung hindi ko alam na ganon, may nabasa akong ganong article, baka pati ikaw, 'di ba, ay 'di ba, ma-entice dun sa religion na 'yon kasi napakagaling talaga nung kanilang leader plus charismatic din. So siguro nakakatulong din yung kanyang mga libro na 'yan, spiritually. Anyway, dun sa mga nakikinig sa atin, Doc, na Nestor, ano ba yung mga senyales para syempre yung mga nakikinig sa atin ano ba yung mga senyales, yung mga signs ng isang grupo na talagang maaring ito ay isang kulto? Siguro ang isang warning na sa mga nare-recruit sa mga ganitong miyembro, kung hinihiling ng leader na putulin mo ang iyong pakikipag-ugnayan sa iyong sariling pamilya, parang magduda ka na kasi pamilya ang pundasyon ng ating lipunan. So, narito yung magandang pagsasamahan na natututunan natin muna sa ating pamilya. At ang ating lipunan ay basically reproduction ng ating pamilya. Pero kasi sa mga ganitong kulto, ayaw nila na may iba kang source ng information labas do sa nanggagaling na leader. So, isa na yun na dapat bantayan. Pangalawa, kung pagiging sarado sa kritisismo. Kasi ang lahat naman ng samahan dito sa lupa, wala pa naman tayo sa langit. May mga kamalian. Wala naman perpekto. Kahit na anong simbahan, ang kulto man o hindi. So, ang pagiging bukas sa mga may nakita na mga indikasyon ng kamalian o kahinaan, ay dapat lamang na i-entertain at hingan ng transparency yung pamunuan ng religious movement na yon. Bakit po ganito ang nangyari sa kasong ito? Hindi yung wag mong sabihin yan, pag humarap ka bawal na bawal yan. So pangalawa rin yun na kasi kung gusto mo talaga magkumbinse, ba dapat harapin mo pati yung mga problemang yon. Pero kung nag-filter ng information, may tinatago pala. So, pati na rin nga yung mga information tulad ng mga sources ng income, syempre may gastusin ng mga samahang ito, pakikitungo sa labas. Kasi again, may kasabihan tayong no man is an island, hindi po pwedeng merong mga komunidad na talagang putol na putol ang relasyon sa labas. Hindi pwedeng mag-aral, hindi pwedeng magtrabaho sa labas. Parang medyo kaduda-duda na yung ganun. Kaya, dapat, o kaya pag masyadong maganda yung mga pinapangako at maganda masyado yung sinasabi na mangyayari sa inyo, o kaya, kasi yung mga iba, yung pag sinabi na ako ang ang incarnation or reincarnation ng isang deity na yan, 'di ba? Na isang Diyos, dapat siguro muna tayo, mag-observe o mag-imbestiga muna bago tayo talaga umano. Kasi minsan, hindi lang yung mga donasyon kundi minsan pati yung talent ng isang tao na e-exploit, na abuse, 'di ba? So, yun ang pinakaano natin. At usually, ano ba yung mga nagiging enticement ng mga grupo na ito, Doc? So, mapapansin din, at least ito hindi dito pa sa ating pinag-uusapan sa Surigao kasi masyadong maaga pa lang, Pero sa ibang grupo, makikita natin na habang lumalaki sila, meron na mga favored na mga miyembro. Ayun. Tapos sila na lang ang nagpo-provide ng cordon sanitaire doon sa leader. So ang enticement, pag masip-sip ka,
sa leader o sa propeta, mas ikaw yung nakakaangat. Ayun. So, pagalingan ngayon sila sa pagsipsip sa leader. Hanggang, nire-recognize na ako, biruin mo, ang anak ng Diyos, tapos ako kinikilalang second, o parang right-hand man. So, meron ding sense of power yung mga ordinaryong miyembro. Parang may politika rin pala. Talaga, oo. Hanggang doon ba naman sa mga kulto, may politika pa rin. Anyway, nako, Doc, ang dami ko pa sanang itatanong, pero nako, wala na tayong oras. Pero natuto ako, na-inform ako, at hopefully yung mga nakikinig din sa atin ay nabigyan natin ng impormasyon, para naman hindi sila maging biktima ng mga ganitong, kahit sabihin natin new religious movement, pagka pinapagawa na sa'yo yung mga bagay o dinidiktahan ka na ng mga bagay na ginagawa mo sa pang-araw-araw, medyo kaiba na yon. Anyway, Doc, baka meron kang mensahe para dun sa mga nakikinig sa atin, tungkol dito sa kulto at saka yung itong new religious movement. Siguro dahil maraming problema ang ating bansa sa kasalukuyan, talagang naghahanap-hanap tayo ng mas magandang buhay. Pero ano man yung nag-aalok sa atin na maililigtas tayo sa ating mga problema, maging critical muna tayo sa mga binabanggit sa atin bago tayo magdesisyon. Ayun. Ako, yan ang message ni Dr. Nestor Castro, ang Professor of Anthropology. Alam mo, yung anthropology, babasahin ko pa lang, parang ang hirap-hirap na. Hirap-hirap ng pag-aralan. So, maraming salamat, Doc Nestor, Professor of Anthropology ng University of the Philippines, Diliman. Sir, maraming salamat talaga sa oras mo, ha?